Engineer Marvin H. Caseda is a registered electrical engineer with more than 2 decades of professional experience in engineering, project management, technical publications, construction, and training development. Throughout his career, he has demonstrated strong leadership in managing multidisciplinary teams, delivering projects, and supporting initiatives that promotes innovation and operational excellence. He has extensive experience in digital project management, BIM, common data environment, professional training, and technical learning development. As a facilitator, moderator, and resource speaker, Caseda has actively contributed to conferences, seminars, and professional development programs that strengthen engineering practice and industry capability. Committed to continuous growth and service to the profession, he continues to champion collaboration, knowledge sharing, and advancement of engineering standards through leadership, education, and innovation. So ladies and gentlemen, let us all welcome and give the floor to Engineer Marvin H. Caseda. A warm round of applause, please. Thank you very much, everyone. Thank you very much, Engineer Arjen, for that introduction. So, my topic for today is effective. So, as engineers, sabi natin nung nag-aaral tayo, bakit kailangan natin matutong magsulat? Hindi naman natin kailangan natin matuto ng math. Noon lang po yung nag-aaral tayo, yun ang iniisip natin. Pero pagdating nyo sa field, lahat tayo, mapa-RME ka, mapa-REE ka, PEE, gagawa ka ng report. So, kailangan marunong kang magsulat kahit papaano. So, ito yung content ng lecture ko ngayon. Introduction, why effective writing matters, common types of engineering writing, the role of writing in engineering, challenges in engineering writing, elements of technical writing, benefits of strong writing skills, characteristics of effective writing, comparison between poor and effective writing, tips for improving writing skills, siyempre, summary natin, at ang conclusion. Introduction. Siyempre, as engineers, we need to communicate ideas, designs, and results through writing. So, kailangan natin maayos mai-communicate ito at malinaw sa ating mga clients, superiors, kahit sa mga tao natin, sa mga people natin, kailangan maayos yung communication, be it verbal or written. Kasi syempre, effective writing ensures accuracy, clarity, and professionalism. So accuracy, para maintindihan tayong maayos ng ating mga kausap. Minsan kasi, ito yung sinabi natin, iba pala yung intindi ng kausap natin. So mali yung nagawa, nagkakalituhan. Para maiwasan yung assuming. So, strong communication skills, kailangan natin to para makakontribute sa career success natin. Kasi habang tumataas yung level natin, yung professional level, like, syempre, nag-umpisa tayo sa ordinary engineer, tataas ka sa engineer 2 or supervisor, dapat yung communication natin, nag-i-improve din. Huwag tayong makontento sa gantong level lang ng communication skills. Ito na. Bakit ba kailangan nating maging effective writer? So, it improves teamwork and collaboration. Teamwork. Tayo sa isang team, lagi tayo nag-uusap, nagko-communicate. Hindi lang verbally. Marami dyan written. Di ba? Kailangan yung mga forms natin, gagawa tayo mga forms, lalo na sa construction or other, sa mga buildings, facilities, sa power plants, or kahit saang field tayo, kahit saang engineering field, kailangan natin ng communication.
So may mga forms yan, hindi lahat sinasabi. Kailangan natin kasi documented ang ating mga instructions. So, ini-improve nito, pag maayos tayong magsulat, na-improve yung teamwork and collaboration. Naiintindihan ng mga tao natin or yung communication, nawawala yung lito. Ito nga, helps explain technical information clearly. As engineers, mga salita, mga words natin is technical lagi. So, may chances na ako may sinabing technical word, pero yung kausap ko, iba yung intindi niya sa technical word na yon. Di ba? Siguro, halos lahat tayo, na natin yan, na-experience na natin yan eh. Nagbigay tayo, kanya-kanya tayong technical words, iba. Nagbigay tayo, halimbawa, as engineer, nagsalita ako ng word, pero yung electrician ko, iba yung intindi doon. Ito lang yung alam niyang word eh. Di ba? So, pag maayos yung natin, written language natin, maintindihan din ng tao natin na yung mga binitawan nating words na malalim or para sa kanila. Iba yon. Ito lang kasi yung nakasanayan nila, may explain natin yon ng maayos. Maintindihan nila. Kumbaga yung road natin, iisa lang. Iisa lang yung tinitingnan natin, iisa lang yung pagkakaintindihan natin, iisa lang yung pupuntahan natin. Ito na yan. Reduces errors and misunderstanding, di ba? Ito nga yan. Kaya kailangan natin effective writing matters talaga. Yung errors, misunderstanding. Sasabihin natin ito, 90 degree, yung elbow natin, 90 degree mo Pero yung natin, yung electrician natin, hindi pala alam yung 90 degree. Di ba? Sasabihin mo, L siya. Di ba? So, kailangan linawin na sa kanya, ano ba yung 90 degree? Ano ba yung 45 degree? L-shape. Sasabihin mo, L-shape siya. Yung 90 degree L-shape yan Kasi yung electricians natin, minsan pag nagbigay tayong salita, nahihiyang magsabi sa atin, nahihiyang magtanong, Sir, ano po ba to? Kasi may mga iba na pag tinanong ng ganon, sasabihin, tagal mo ng electrician hindi mo pa alam yan? Di ba? Na-experience natin yan, may mga ganon. So, kaya kailangan natin maayos yung writing natin. Kasi pag true sulat, true writing, kumbaga, mababasa ng electrician mo, sarili lang niya yun, hindi siya mahihiya eh. So, pati na rin yung mga susupply. Sir, tama. Sa suppliers. Hindi, suppliers yung, kailangan yung bibili yung Yung tawag nito. Mga purchases natin, tama. Tama si sir, kasi hindi sila technical kadalasan eh. Ito yung sasabihin natin, mga technical terms, specs. Iba pala yung intindi, kaya yung pagdating sa atin, ng sasabihin ng purchaser, yan yung specs na binigay niyo sa akin, di yan yung inano ko. Iba pala yung gusto natin parating. So, kailangan, di ba sa purchasing, kailangan, nakasulat yun eh. So, kailangan malinaw, kaya effective writing matters. At ang uli dyan, yung builds credibility and professionalism. Siyempre, pag maayos ka magsulat, maganda yung basa, naiintindihan, bibilib sa'yo yung mga nakakabasa. So yung credibility mo, ang galing naman ito ni sir, naintindihan ko. Professional ang dating mo. So eto, sabi ko nga, di ba? Pag engineer na tayo or nasa field na tayo, kailangan natin magsulat. Hindi laging lang salita, hindi laging math. Actually, sa totoo lang, yung computation, bibihira natin gagamitin sa field yun eh. Kadalasan, rule of thumb lang ginagamit natin eh. Alam na yan eh. So, yung computation, bihirang-bihirang gamitin sa field dyan. Mas madalas natin gamitin, reports, gumawa ng reports. Yes, kahit sa report, walang computation. So, yung una, ito nga, technical reports. Marami tayong ginagawang ganyan. After ng gagawa ka ng report. Yung technical reports, hindi lang sa pagpasa ng PE yan Technical reports, sa trabaho natin yan. Pagbigay ng report sa mga boss natin, sa mga may-ari, sa mga kliyente. Technical reports ang ginagamit natin dyan. Research papers, ito sa mga academes to.
Kadalasan sila, tsaka hindi lang pala academics, pati nasa field na gustong mag-research. Ginagamit natin ang engineering writing, kailangan yan. Tapos emails and memos, eto, halos lahat tayo. Emails and memos, kadalasan kasi sa communication, emails at saka memos ang binibigay natin, binibigay ng mga boss, binabasa natin. Yan yung pinapasa natin, lalong-lalo na sa email. Madalas dito, kailangan alam natin ano ba gagamitin natin dito. Formal ba? Informal language? Di ba? Kaya, isa to sa mga types. Proposals and project documentation. Eto, proposals. Halos marami sa atin gumagawa ng mga proposals. Proposals hindi sa kasal. Proposal sa ano to? Sa projects. Tapos project documentation. Sa projects naman kasi hindi naman yung pag nakapagpasa ka, ginagawa mo, wala na yon. Throughout the project, ang daming reports, ang daming document na kailangan mong gawin. Mula umpisa hanggang huli. Tapos, yun yung isasabit mo sa kliyente. User manual and specifications. Ito, bira naman itong hingin sa atin. Kadalasan, kay ano na to eh. Suppliers to. Pero malaking advantage to kasi minsan, yung ano natin, di ba, may ginawa tayo, sinupply or in-install, na tayo yung hihingan tayo ng kliyente natin na, paano ba gamitin yan? Kailangan namin ng mababasa, na makita namin na para yung electrician namin or yung tao namin dito, pag wala na kayo, magagawa nila. Tsaka pag may problems, alam nila yung mga troubles. So, yun. The role of writing in engineering. So, it communicates technical ideas effectively. Tulad nung kanina ko pang pinapaintindi, ina-explain, yung role ng engineering ng writing para ma-communicate yung technical ideas. Kasi, di ba, engineer tayo, technically, puro technical yung pagsasalita natin, yung words natin. Dito, para mai-communicate natin effectively siya, maintindihan, eto lang, pinakaano talaga to, kailangan maintindihan maayos na maintindihan, hindi yung nakakalito. Tapos sa documents, projects, and research findings, yan. Kailangan natin, yan ang rule. Then, yung supports collaboration among multidisciplinary teams. So, hindi lang puro electrical yung kausap natin. Minsan, may kausap din tayo sa mechanical, lalo na sa construction, architects, plumbing, sanitary, electronics. Yan, collaboration among multidisciplinary teams. So ito yung isang sa mga role na pinaka-importante, lalong-lalo na sa construction. Kasi kadalasan pag ganyan, lalong-lalo na yung mga reports natin na ipapasa sa ibang profession. Yung mga ibang profession, parang tayo rin yan eh. Pag tayo pinasahan, titingnan natin tas ngingiti tayo. Ganyan pala magpasa si mechanical. So si mechanical, ganun din. Pag pangit yung ginawa nating report, sasabihin ni mechanical, ba to si electrical? Parang ang gulo nung ginawa. Diba? So, mas maganda, maayos tayo magsulat. Kaya isa to sa mga pinaka-importanting role. It supports collaboration among multidisciplinary teams. At it ensures compliance with standards and regulations. Siyempre, yung mga gagawin natin is kailangan compliant with standards and regulation at sinusulat natin yon. It is written. Siyempre, hindi nawawala yung challenges. Susulat tayo. May mga challenges yan sa engineering writing. Lalo na sa atin, technically, di ba? Paano natin ipepresent yung information? Complex siya in a simple manner. Ano ba maganda dito? Para ma-present natin yung complex information, halimbawa, maraming information yan, labo-labong information. Pag binasa mo ng paragraph form, parang ang hirap basahin. Di ba? Hindi ko na may enumerate, pero ganon. Pero, baguhin mo yung format niya. From paragraph form, gawin mo siyang bullet form.
Di ba? Babaguhin lang. Tapos makikita na yung isa-isa. Maiintindihan yon lalo. Medyo maiintindihan na ng nakakabasa. And avoiding ambiguity and misunderstandings. Siyempre, ito yung yung pagkakalituhan. Ma-avoid yan. Paano mo ma-avoid sa pagsusulat? Yung gusto mong iparating na maintindihan nila na hindi sila malilito at hindi nila mami-misunderstand. Maraming ganyan kasi may mga words na akala natin ito yung dadating, ito yung gusto natin iparating sa word na yon, pero pag nabasa ng iba, iba yung pagkakaintindi. Kadalasan yan hindi sa words, sa construction ng sentence. Pag pinagbaliktad mo yung word, may iba na yung meaning eh. Or nalipat mo sa iba na yung meaning. Or yung mga kasamang word niya, iba yung naisama mo, may iba yung meaning. Kaya yan isa sa mga challenges, lalo na sa ating mga engineers, how we could present the report or letter or memo na maintindihan siya at hindi malilito yung makakabasa. Siyempre, sa ating pagsusulat, kailangan ma-maintain din natin ang accuracy and consistency. Kadalasan kasi sa umpisa, ito yung natin, sinasabi natin, sa sobrang haba nung ginawa nating report or memo, sa huli, iba na pala. Hindi na siya consistent. Hindi na rin accurate. So, lalo na pag nagpaligoy-ligoy tayo ng explanation, maraming ganun sa atin. Yan ang isa sa mga problema natin eh. Tayong mga engineer, marami tayo, kadalasan pinapaikot-ikot, ito yung explanation, na nalilito na, nawawala na dun sa accuracy and consistency. Kumbaga, naiiba na siya, lumiliko na ng landas. Ito, isa sa mga dapat tandaan nyo, yung challenges na to. Nasabi ko rin kanina, adapting content to different audiences. Kasi hindi lang isa, magagawa ka ng memo, pero hindi pare-parehas level nung kausap mo, nung makakatanggap ng memo. Mababasa to ng boss, pwedeng mabasa rin ng tao mo, mababasa nung ka-level mo. So, ito yung challenge eh. Paano mo mapapalabas yung memo or wordings mo na lahat silang tatlong level, maintindihan nila. Si boss, hindi mo offend na ganito lang yung salita. Yung tao mo, maintindihan niya at mababasa, maintindihan yung sinasabi mo sa memo. Tapos yung ka-level mo, wala namang problema, magka-level na kayo niyan. Assuming, magka-level din yung reading comprehension nyo. So, itong elements ng technical writing, kailangan yung sinusulat mo with purpose and aware sa purpose and audience awareness. So, yun nga, sabi ko, hindi ka pwedeng magsulat or gumawa ng sulat or report na highfalutin words, malalalim na English, tapos ang kailangan lang makabasa, mga electricians, di ba? So, sasabihin naman nung magbabasa nun, ordinary people magbabasa, or hindi siya technical. Halimbawa, hindi siya technical, sales. Ano to? Di ba? Sabihin, yabang naman ito. Masyadong malalalim sinasabi, nagmamagaling sa akin, ang lalim nung puro technical eh. Alam naman niyang sales lang ako. Alam naman niyang hindi ko alam yung kumbaga, hindi ako technical people. Pero technical yung binigay sa aking report or sulat. Yun, kailangan natin alam yung purpose and audience. I-adjust natin. Logical organization and structure. Importante to kasi kailangan yung structure ng ginagawa nating report or letter or memos, meron siyang structure. Opening, body, tsaka conclusion. Hindi yung nag-umpisa ka sa conclusion, saka magbabody. Kumbaga, inano mo sa limbawa gagawa tayo, pwede naman yung sinabi natin yung problema, bakit ano yung problema? Saan nanggaling yung problema? Yun ang structure. Or pwede rin baliktarin natin from ito yung parang chronological hanggang dumating yung problema at yung solusyon. Pero wag naman yung
from the middle, pupunta sa harap, tapos saka tayo mag-e-end. Di ba? Inano natin yung nangyari sa gitna bago na tayo nag-explain at dahil ito nangyari. So, malilito. Mawawala yung logic, mawawala yung structure. Importante talaga ang logical organization. Kailangan organize yung sulat mo, organize yung memo, organize yung letter. Para yung flow ng pagbabasa, ayos, naiintindihan. Clear language and concise sentences. So, kailangan yung language natin dito, clear siya. At concise. Kasi pwede naman sabihin natin, halimbawa, stop! Naintindihan na natin yon, sinulat natin. Pero, pag sinabi pang, you should stop, do not go anywhere further, or do not go further, parang pinahaba mo pa, pwedeng stop lang, naintindihan na, concise na siya, clear pa yung language, alam na yung gagawin. Di ba? Proper use of figures, tables, and references. Ito. Kasi sa reports or kailangan hindi puro letra lang nababasa natin. Kadalasan, mas naiintindihan natin yung may mga figures tayo tsaka tables, tsaka references. So, pero, kailangan, pag gumamit tayo nito, tama yung references mo. Yung figures mo, tama rin. Mamaya, ito yung sinasabi mo. Tapos pagdating sa figure, mali. Baliktad yung nasa figures. Tapos yung table, kinuha mo dito. Tapos hindi pala siya verified. Di ba? Yung palang data ng table mo, mali. Tapos nilagay mo dyan sa report mo. So, kailangan proper ang pagkakagamit mo, tama. Tapos yung, sa pagsusulat, yung refer to this table, refer to this figure, dapat tama rin. Kasi mamaya, sa sulat mo, refer to this figure, ibang figure yon. Hindi pala yun yung nire-refer mo, hindi pala yun yung gusto mong pakitang figure. Hindi pala yun yung gusto mong table. Sir, basag daw yung speaker. Basag ang boses. Hindi naman. Hindi, basag daw yun, no? Basa ko. Sorry sir, sinabi ko na po sa ating technical. Okay na po ba itong ganito? Hello? Hello? Okay na. Ayan. So sorry for the technical difficulty. Yun. Okay. Thank you, sir. At least, boses lang basag, hindi yung muka. Sana hindi basag yung muka. Hindi naman, tinitingnan ko. So, syempre, pag meron kang strong writing skills, maganda yung strong writing skills mo, may benefits yan. Ano-ano ba mga benefits niyan? Siyempre, na-enhance yung leadership at teamwork. Di ba tayo dyan? Pag maganda kasi yung writing skills mo, yung mga tao mo or kasama mo sa team, maniniwala sa'yo sa mga sinusulat mo, sinasabi mo. Kasi nai-improve yung leadership mo, tsaka teamwork nyo sa team. Tapos, syempre, andyan na rin yung pag-improve ng project efficiency and documentations. Throughout the project, may mga documentation tayo. At syempre, lahat yun sinusulat, lahat yun writing, kailangan naiintindihan, maayos. Kaya, kailangan natin maayos ang ating writing skills para maging efficient yung pag-iipon natin, paggagawa ng mga documentations. Ito pa, na-increase din yung professional credibility mo. Kasi parang lang yan Di ba, nung mga estudyante tayo, believe tayo sa mga professor natin, gagaling nila magsulat So, ganyan din yan. Pag maayos tayong magsulat, meron tayong magandang writing skills, maayos, professional. So, yung credibility natin, tataas din. Siyempre, hindi lang credibility yun, pati confidence natin tataas. Yan.
It also creates opportunities for career advancement. So, isa pa to, pag magaling yung writing skills natin, nagkikreate siya opportunities for career advancement. Kasi sasabihin ng mga boss mo, uy, okay nang gumawa ng report to, okay ng written communication, hindi lang yung technical sa atin, kadalasan na given na yun, marunong tayo, magagaling tayo lahat. Believe na yung boss natin doon eh. Ang kadalasan na problema para umangat sa level mo, yung paggawa ng reports. Kasi yan yung pinapabayaan. Tuloy pinapabayaan nating mga engineer. Hindi natin siya ini-improve. Kaya ngayon, magandang improve natin yung writing skills natin. Kasi para yung career opportunities, career advancement, magkaroon tayo ng opportunity. Ano-ano ba yung mga characteristics para maging effective yung pagsusulat mo? Una, kailangan clear siya at concise. Di ba? Malinaw at maintindihan at hanggat maaari, maiksi. Accurate and objective. Kailangan objective siya. Yung mga information na ibibigay mo, accurate siya. Hindi siya mali-mali. Hindi siya pinulot lang dyan sa tabi-tabi. Kailangan may basis. Organized and logical. Siyempre, kailangan logical yung sinusulat mo lagi. May logic siya. Hindi siya yung gulo-gulo. Kailangan organized siya. Meron naman tayong standard format ng pagkaka-organize niyan eh. Audience focused. So, bakit ba kailangan lagi itong audience focus na to? Siyempre, kailangan alam natin kung sino yung babasa. Para alam natin na kung anong level ba ng writing ang gagawin natin. Para maging effective to. Pag electricians, eto. Pag non-technical, ganitong level. Kapag mga boss, ganitong level. Pag kapwa engineer, ganitong level. So, kaya kailangan audience focused tayo. Free from grammatical errors. Ito, kailangan talaga, grammatical errors. Sabihin natin, hindi naman tayo expert sa grammar. I, for one, hindi ako expert sa grammar. Nagkakamali din ako. Tao lang. Kayo rin, lahat tayo dito, pwede magkamali sa grammar. Kahit mga English teacher. English teacher ko, nagkakamali rin. English teacher natin lahat noon. Kahit ngayon, yung mga nagtuturo sa mga anak natin, nagkakamali rin sila sa grammar. So, andyan si AI, para maturuan tayo, lalo na sa computer, kay Microsoft. Meron siyang spell check, grammar check. Pwede yan. Pero checkin din natin, huwag tayong umasa sa kanila. Tingnan naman natin na, kasi sila, ito yung program sa kanila. Pero minsan, yung gusto natin sabihin, at gusto sabihin ni Microsoft, magkaiba. Kaya syempre, huwag tayong 100% umasa kay AI, kay Microsoft spell check. Pero hindi ko naman sinasabing huwag nating gagamitin. Magandang tools yan. So ito yung sinasabi ko, minsan para magkaanuhan tayo, maano lang natin, di ba to? Write something about meditation. Yan yung poor siya. Pero kung gusto mo maging effective siya, medyo maayos, write a compelling introduction to an article about benefits of meditation for mental health. Malinaw siya. Alam mo kung para saan yung meditation. Alam mo kung ano yung susulat mo, benefits. Di ba? Tapos, ano ba yun? Introduction lang. Kasi sa write something about meditation, anong isipin mo? Anong isusulat mo dyan? General siya, di ba? Pwede ka magsulat buong tungkol sa meditation anywhere. Whatever. Basta meditation ang usapan. Pero itong pangalawa, yung effective, ang linaw. Yan lang isusulat mo. So, yan bali yung kailangan natin pag nagsusulat tayo. Yung maintindihan ng basahin, ito lang siya. Hindi siya yung vague, hindi siya yung may gray area, hindi siya yung masyadong malawak. Kasi kadalasan, yung iba, actually,
karamihan sa mga, marami na ako nabasa, vague siya, tapos malawak. Pag hindi na-explain maigi, malilito yung nagbabasa. Ito lang to, malaki. Masyado malawak. Meditation to eh. Ang meditation, maraming purposes, maraming ano. So, ano yung gagawin ko? Di ba? Parang gumawa tayo, nagutos tayo, install the panel board on the wall. Sa atin na to, sa electrical. Nag-email tayo, install the panel board on the wall. Halimbawa, 15 floors yan. 15 po. Ilang floor yun? Saan floor? Anong side? Anong side ng wall? West? Pagpalagay sa electrical, 4 na pader pa rin yun. O 3 na lang kasi may pinto. 3 pader pa rin yun sa electrical room. Kadalasan lahat ng floor may electrical room. Di ba? Kung sabihin lang natin, install the panel board on the EE room, saan? Ang daming tanong doon. Mamaya ikabit, mali pala. Iba pala yung gusto mong sabihin. Sa iba mo gusto. So, yun natin lagay yun. Install the panel board at the 15th floor on the west side wall. Di ba? Tapos pwede mong palagyan ng ano, kung minsan gusto mo pa masyado manilaw, lagay mo na yung elevation niya. Yun yung pagkakaiba ng poor tsaka, para maging effective yung pagsusulat mo. Ito pa isang example. Write about skincare products. Ano ba tong skincare products na to? Diba, pwedeng sa balat, pampaputi, pantanggal ng galis, pantanggal ng pimples. Pero kung isulat mo, write a product description for a new line of organic skincare products. So, organic siya, description lang ng product para sa new line nila. Yan. So, siguro naman nakukuha niyo yung paano ma-effectively communicate through writing ang gusto mong sabihin. Di ba? So, malaking bagay. Kailangan talaga malinaw siya, specific, clear, tapos well-defined goals. Alam nung makakabasa, ano ba yung gusto mong mangyari? Di ba? Para malinaw. Kasi dito sa kabila, vague siya, unclear siya, tapos hindi siya specific. Di ba? Malilito. Kung ano yan, kung ano yung gagawin. Parang nung sinabi ko nga, di ba, install the panel board, nakakalito. Hindi siya masyadong malinaw. Pero kung linawin mo, saan may kakabit, paano may kakabit, so, maintindihan, pag nagkaroon ng problema, walang turuan kasi meron kang document na ito pinapagawa mo. Kadalasan, sa pa yan, kadalasan dyan nagkakaproblema sa communication sa sulat na sabi ni kliyente, ito yung kabit Dito lang sinabi ni kliyente, nakinig tayo, malabo hindi siya malinaw. Parang sinabi lang na install the panel board at this floor. Kinabit naman natin agad, hindi natin nilinaw kay kliyente. Nung nakita ni kliyente, hindi ko dyan gusto ipakabit. Di ba? So, yun. Kaya importante na kailangan siya specific, clear, and well-defined. So, dito tayo sa tips. Una, kailangan define ang objective mo. Identify mo muna primary goal before writing. Ano ba to? Ano ba tong susulat mo? Para ba mag-inform ka lang? Information purposes? Kailangan mong ma-persuade yung magbabasa? O documentation lang to? Di ba? Kasi kung pag-inform ka lang, kailangan, yun ang goal mo. I-inform mo lang yung makakabasa. Pag-persuade, syempre, ibang style na yon, ibang pagsusulat na yon, iba na yung words nun. Kasi kailangan mapa-oo mo yung makakabasa. Yung kliyente mo or yung supplier mo or yung boss mo, kailangan mapa-oo mo. Meron kang proposal na kailangan matanggap niya, persuasion yon. Pero kung ini-inform mo lang siya sa gagawin mo, syempre tatanungin, bakit ako oo? Di ba? Ang purpose mo kasi is to persuade him to approve your proposal. Pero ang ginawa mo sa document mo, in-inform mo lang siya sa gagawin mo. Yung step by step na gagawin mo. So why? Pwede namang
Kaya kailangan ma-identify mo muna yung goal. Tapos, state the desired action or decision, outcome in one sentence. Ito nga. Ano ba yung gusto mo mangyari? Kailangan maiksi siya para malinaw. Ano ba yung outcome? Tapos, keep the purpose visible throughout the document. So, para hindi ka maligaw ng landas, at pati yung bumabasa hindi maligaw ng landas, kailangan yung purpose mo malinaw sa buong dokumento. Hindi paliko-liko. Identify readers. Kailangan ma-determine mo. Ano ba yung expertise nila? Ito kanina ko pa sinasabi sa inyo, di ba? Pag magsusulat kayo, executives ba? Technicians? Peers? Engineers? Non-technicians. Adjust detail level and vocabulary to match their needs. Adjust natin pagsusulat natin. Anong vocabulary, anong wordings. Tapos, siyempre, avoid assumptions about prior knowledge. Huwag tayo mag-assume na alam nila. Lagi kasi ito yung isa sa mga problema. Ina-assume nung nagsusulat na alam nung magbabasa ang sinulat niya. Huwag tayong mag-assume. Kailangan malinaw tayo lagi. Tailor tone. Yung tone ng pag-ano natin, pagsusulat, iti-tailor natin. So, select a tone appropriate to audience and context. Ano ba to? Formal ba kailangan natin? O memo lang? Mamaya memo lang siya, formal natin ginawa. Mamaya communication lang siya sa email. Ginawa natin memo form. Di ba? Meron tamang tone sa bawat message. Maintain consistency and professional language. Huwag tayong mag-email or mag-message. Okay po. Where na you? Here na me? So, kailangan professional language tayo lagi. Match tone to purpose to build trust. So, use plain language. Ito nga sinasabi ko. Ang hirap ng highfalutin words. Yung mga salitang mga Chris Aquino lang. Mahirap yon. Mga malalalim na English. Mga koleyala. Mga konyo. Panahon pala namin yung konyo. Mga bata ngayon, di alam kung ano yung konyo eh. No, sir? Hindi nila alam. Mga Gen X, di nila alam konyo. Ay, di nyo alam ang konyo, sir. Akala ko pa naman. Iba words ng mga bata ngayon sa konyo eh. Mga simpleng salita lang na maintindihan ng lahat. Di ba? Prepare simple words and short sentences to convey technical ideas. Tapos, pag complex siya, i-break mo siya into numbered or steps. Di ba? Sabi ko nga, i-bullets mo siya or 1, 2, 3, 4, 5. Para mas maintindihan. Clarity improves comprehension and reduce misinterpretation. So, explain jargon. So, define natin specialized terms at first use and provide brief examples. Halimbawa, nagbitaw tayo ng technical term, huwag natin assume alam ng lahat yon. Explain natin ano siya. Di ba? Explain natin para alam na sa susunod. Parang katulad na naglagay tayo ng mahabang words. Halimbawa, Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Sa una, buo siya. Sa mga baba na, lagyan natin ng IIEE. Mga kasunod nun, puro IIEE na ilalagay nyo. Hindi na buo. So, parang ganun din siya. Gamit din tayo ng glossary or footnotes for recurring technical vocabulary, pero medyo ano na yung glossary at footnotes, medyo malalim na gawa na yan eh. This ensures accessibility for mixed audiences. Tapos, use visuals. As engineers, I for one, mas gusto ko visuals eh, kaysa magbasa. Nakakaantok yung mga letters. Lalo na, kung di man maintindihan yung mga words, maintindihan yung visuals. Mga graphs, pictures, charts, schematics. So, mas maganda, gumamit ka rin nun para mas maintindihan. Kadalasan, isang ano lang, basa na eh. Kita na nila, yun lang titingnan nila, hindi nila babasahin yung iba. So, malaking bagay yung may visuals ka. Tapos, per visual mo sa mga concise captions, dapat yung mga visuals mo may captions na tama. Tapos yung logical flow, kailangan organized content, clear yung beginning natin, tapos i-develop natin siya hanggang mag-conclude tayo. Di ba? Parang ito lang yun, yung presentation. Nag-umpisa ako sa introduction, mamaya mag-conclude ako. So, use headings and signposting to guide readers through the argument. Yung parang title lang siya sa ibabaw ng sulat mo yon para alam nila. Ano na ba yung sinasabi dun sa page na to? Concise sentences.
Sabi nga ito, say it short, say it clear. Mas madali, mas maintindihan yon, maiksi at malinaw. Tanggalin mo yung mga redundant words and split long sentences for clarity. Parang word na magkatabi na pwede naman tanggalin ng isang word para mas maiksi. Diba? Active voice. Use active constructions to assign responsibility and increase clarity. Kailangan naka-active voice tayo lagi. Active voice improves readability and shortens technical statements. Ano ba itong active voice? Ito yung parang ikaw yung nagsasalita. Yan yung active voice. Peer review. Importante ito. Lalong-lalo na sa mga research. Or kahit plain memo lang. Pabasa mo sa kasama mo na basta hindi sensitive yung memo pabasa mo muna para makita niya kasi fresh eyes is important. Malaking bagay yung makakita ng fresh eyes sa ginawa mo So, editing checklist. Ito yung parang gagawa ka lang ng parang checklist lang. Nagawa mo ba to? Itong memo ko, itong report ko, meron ba ditong purpose? May audience? Clear ba siya? Consistent? Format? Nakakomply ba sa format? Di ba? Ilalagay mo yan, check mo yan kung lahat ng ginawa mong sulat, meron ito. Yan yung checklist. At yung mga writing tools, syempre, i-leverage mo yung templates, style guides, and editing software. Sabi ko nga, huwag tayo masyadong, pwede tayong umasa sa AI, pero wag 100%. Siguro mga 99.99% lang. Joke siguro, bawasan natin. Ako, personally, siguro 50% lang tayo umasa. Para iba pa rin kasi yung human intervention, human effect ng pagsusulat. Kasi pag nabasa mo gawa ni AI, ramdam agad walang damdamin. Hindi katulad pag ikaw yung nagsulat, alam mo pag tao, yung tone niya. Tapos sa documents mo, kailangan may version control ka. Kasi minsan yung inedit mo na para makakalito. May version 2 ka, may version 3 ka, tapos ang napasa mo version 2. Yari, mali na. May edit na pala yun. May mali palang malaki yung version 2. Di ba? Yun yung nailabas mo. Yun yung ibibigay mong report sa mga boss. Tapos may mali. Version 3 ka na, version 4 ka na pala, nasa version 4 ka na. So, linawin mo agad Huwag kayong malilito. Kailangan malinaw yung naming nyo sa file. Version 4. At syempre, feedback. Hingi kayo lagi ng feedbacks. Para Dahil minamadali na ako, sa-summarize ko na. So, effective writing, essential to sa engineering practice. Dahil nga, sa mga sinabi ko kanina. It strengthens communication, collaboration, and professionalism, lalo na pag maayos yung pagsusulat natin. Bibilib sa atin yung mga kasama natin. At madali natin silang mapapatulong or mapapagawa. Collaboration is parang sama-samang gawa yan Tapos, syempre, pag nag-develop ka ng writing skills, magko-contribute to sa long-term career success mo. Lalo na kung gusto mong maging manager, supervisor, boss, balang araw. Pero lahat naman tayo, naghahangad maging boss. Di ba, Boss Arjun? So in conclusion, effective writing is a vital engineering skill that enhances communication supports team and contributes to professional success. Sa totoo lang, pinaiksi ko lang yung kaninang summary ko. Di ba? So, ito. Bago ako magtapos pala, ito yung request namin sabi nga kanina ni Engineer Arjen, ako yung chairman ng Publications Committee. Kami sa Publications Committee, kami yung may hawak ng The Electrical Engineer, yung magazine natin na hinihintay nyo lagi, pero sa ngayon, sa email na lang siya. So, sa mga suppliers dyan, bakit ba kailangan nyo mag-advertise? Diba? Siyempre, makukuha nyo yung target audience nyo. Ito yung 10 reasons. May high value customer na tayo. Mga engineers, electrical practitioners.
active medium, tapos maka-communicate better. Yung brand story nyo, informative medium ang Electrical Engineer Magazine natin. Umaabot sa lahat ng members, 50,000 na ba tayo ngayon? 70, kung ilan man. Build relationships, a lasting message, flexible ang magazine natin, generates response and drives sales. So sa mga yun pinaka-importante dyan, generates response and drives sales. So sana mag-advertise na yung mga supplier dyan sa Electrical Engineer Magazine. At hindi lang sa mga nanonood dito, sa mga nakikinig sa akin, sa inyo, naghahanap din kami ng mga contributors sa mga feature articles, technical papers. Nagbibigay kaming token. Wala ako, hindi ko suot pala. Sana yung pala sinuot ko, yung token na pinamimigay namin, electrical engineer, may binibigay kaming token dito, di ba, Engineer Arjen? Sa mga contributors na members natin. So, huwag kayong mahiya. Hindi kami judgmental. Sa mga magpapasa, kung nahihiya kayo na hindi kayo marunong magsulat, send nyo lang sa amin. Hindi naman kami judgmental dito. Ayusin natin. Pwede naman kami mag-ayos ng gawa nyo. Lalo na mga articles, feature articles or technical articles. Yung mga technical papers nyo, mga researchers dyan, mga research, tinatanggap din namin na lumalabas, pwede natin i-publish sa magazine natin. Actually, may collaboration kami with the Research and Development Committee. Yung mga research na pinapasa doon, pinapublish natin sa The Electrical Engineers. So kung hindi naman kayo, hindi naman articles ang gusto nyo ipasa, bigay nyo lang ideas nyo, questions, feedbacks sa magazine, sa IIEE. Tatanggapin namin at hahanap kami ng sasagot dito para mabasa nyo sa magazine yung sagot. Sa mga questions nyo. Kung nahihiya kayong magsabi sa kanila. So, thank you ay yung mga gustong magbigay ng article dun sa iiemagazine@gmail.com. Diyan nyo ipasa. At masipag naman yung may hawak ng email na yan, sasagot agad sa inyo. So everyone, thank you. Hopefully, meron kayong natutunan kahit papaano sa akin. Sana maraming magsulat sa inyo. Lalo na magbigay ng articles sa Electrical Engineer Magazine natin. And of course, thank you so much din po, Engineer Marvin Caseda. So to formally acknowledge your efforts, sir, allow us to present this certificate of recognition. Dito na lang tayo, sir. Para sa harap tayo ng camera. Sige. Yan, dito. Yan. So, allow me to read the citations. Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated would like to present this certificate of recognition to Engineer Marvin H. Caseda for imparting valuable insights as a resource speaker on the topic Effective Writing, an important tool for engineers during the 2026 Technical Summit held on June 27, 2026 at IIEE National Office, signed by Engineer Frederick R. Calamlam, the National Secretary, Engineer Joseph Darren Claire S. Solicar, National Vice President for Technical Affairs, and Engineer Robert U. Mabulay, the National President. Thank you so much po, Engineer Marvin. Thank you rin, Engineer Arjen. Thank you po, sir.